Lord, we thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you for giving us the chance to praise you, to glorify you in this wonderful Sunday. We pray that you cleanse our hearts and our soul, that we may be worthy to give you praise. Lord, we thank you for all the blessings that you have given us. Thank you for showing us your great power all throughout this pandemic. There were uncertainties, anxieties, illnesses that came upon because of this pandemic. But still, you have been faithful in your word, in being with us all throughout any season. And because of this, we thank you and we glorify you and we praise you. Lord, we pray for our brothers and sisters who are experiencing any illness, oh God. May your healing power be upon them. Our brothers and sisters who are grieving, oh God, may you comfort their hearts. And our brothers and sisters that has prayers in their hearts, oh God, that they may not be able to tell you directly, but you know what their hearts say, oh God. And I pray that you give them wisdom, oh God. Show them the right decision, whatever your will is, and help us to accept whatever it is. Lord, we pray for our speaker for the day, that you bless him, give him the knowledge, give him the wisdom, that your name be glorified. Lord, again, we thank you for your great power, for your faithfulness, and for your love and mercy in us. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Again, a wonderful Sunday to everyone. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Today, let us worship our Lord in spirit and in truth. The Bible says in Psalms chapter 73 verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and portion forever." Nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who have I in heaven but you? Nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. The strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength
Lord, we come to you this morning. We come as we are before your throne, Panginoon. And we offer to you this praise and thanksgiving, for you are great and holy. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, and all will see how
praise and glory be unto you forever. In Jesus' name, amen. Ever notice in the moment your balloon came back? Or why you like to work with your hands? Or why your friends always came and played at your house? Ever wonder how vacations are made? Why the night monsters never came back? Or why you and the princess always had the same name? Ever appreciate how happy your dad could be when he walked into the house? How goofiness can ease the tension? Or the non-stop battle he fights between supporting his family and supporting his family. Because this Father's Day, if you really look around, you just might. You might appreciate where some of your passions came from. Might wonder on the dreams of those before. And might notice that being the bad guy is sometimes a very hard job. You may even discover the ultimate pride in his eyes when you've learned for yourself. A blessed Sunday to everyone. I would like to invite you to open your Bible to Psalms 128, verse 1 through 6. And it reads, "Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you out of Zion, and may you see the good of Jerusalem all the days of your life. Yes, you may see your children's children. Peace be upon Israel." This is the word of the Lord. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nandito na naman po tayo para sa ating linggong pananambahan on live stream. At ito po ay mapapanood ninyo sa Facebook Live or yung replay po dun sa YouTube ay inyo pong mapapanood. At iminumungkahi ko po na i-share natin ito sa inyong mga kaibigan at upang
maabot natin ang maraming kaluluwa. Ito pong araw na ito ay pagdiriwang ng Father's Day. At nais ko pong magbigay ng isang mensaheng nauukol sa mga ama ng tahanan. At sapagkat ito po ay naging tradisyon sa mahabang panahon that during the celebration of Father's Day, ang mga pulpit po ay nangangaral or delivering a sermon about the Father's Day. At atin pong babasahin ang dito sa Psalm chapter 128 at babasahin natin beginning verse 1 hanggang verse 6. Ito po ang nilalaman ng Psalm 128. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon mula sa Zion at iyong makikita ang buti ng Jerusalem sa lahat na kaarawan ng iyong buhay. Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak, kapayapaan nawa ay sumaisrael. Nais ko pong gamitin ang tekstong ito at i-relate sa buhay ng isang mabuting ama ng tahanan na siyang magiging pamagat ng ating mensahe ngayong umaga. Ang mabuting ama ng tahanan. Ang sabi po rito, mapalad ang isang ama ng tahanan na natatakot sa Panginoon. So the first thing na nais kong ipaliwanag sa inyo, na ang isang mabuting ama ng tahanan ay may pagkatakot sa Diyos. At na lumalakad sa kanyang mga daan. At hindi lamang may pagkatakot sa Diyos, kundi ang nilalakaran niya ay ang daan ng Panginoon. Kaya kapag ganito ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga palatuntunan sa buhay, dun sa verse 2, ang sabing ganun, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. He is a working father. Siya po ay nagtatrabaho, nagsisikap upang makapag-provide sa pangangailangan o the needs of his family. Ang kanyang asawa ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob. In other words, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat siya'y may pagkatakot sa Diyos, lumalakad ayon sa mga daan ng ating Panginoon, at pagkatapos siya'y isang nagsisikap at nagtatrabaho upang makapag-provide sa kanyang pamilya. Ang isa pong bansa, ang katatagan ng isang bansa ay nakasalalay sa katatagan ng bawat pamilyang sinasakupan ng bansang ito. A nation will be strong and peaceful if the families of that nation are likewise strong and happy family. The foundation of a great nation is dependent upon a strong family relation. Kapag ka po magulo ang pamilya at mahina ang pundasyon o ang samahan, the relationship o family relation ay hindi matatag, asahan po natin
ang bansa ay magiging magulo rin at hindi magiging payapa. Yung mga darami po, yung mga street children, palaboy sa mga lansangan. Mga bata pa lamang po sila ay natututo nila sila sa mga masasamang gawain. Bata pa sila ay nahuhubog na sila sa mga kriminalidad. Kaya't sila'y lumalaki at tumatanda, pagdating ng panahon ay sila'y nagiging kriminal. Nagsisimula sila sa mga bukas kotse until kapag sila'y lumaki, nagiging karnaper, mga drug addict. Nagpapasimula sila sa mga rugby at pagkatapos darating ang panahon ay magiging drug addict and eventually magiging mga drug pusher. So ganyan po ang mangyayari kapag ang isang pamilya ay hindi matatag at napapabayaan, yung mga anak nagkakalat sa mga lansangan. And then ang nagiging effect nito ay hindi nagiging peaceful at hindi nagiging maganda ang pamamalakad sa isang bansa. Maging yung mga educational institution ng isang bansa, once yung mga pamilya ay wasa, hindi matatag, kahit po yung mga institusyon ng isang bansa like yung mga school ay mahihirapan upang mahubog at makapag-produce ng isang mabuting mamamayan ng isang bansa. Kaya po, ang ating pamahalaan, ang gobyerno ay nagbigay ng tinatawag na tax exemption sa simbahan upang ang simbahan ang siyang mangalaga sa values and morality ng kanyang citizenry, but if yung paunang edukasyon ay hindi makakamit sa isang pamilya, hindi lamang po yung ating mga educational institution ang mag-fail, but even the church will also fail in molding and shaping a good citizen of the country. Kaya po, ang mangyayari po ay magiging magulo ang isang bansa. Samantala, ang katatagan ng pamilya ay nakasalalay din naman sa isang mabuting pamamahala ng isang ama ng tahanan. So, titingnan natin, ang bansa ay magiging matatag kapag matatag ang pamilya. At ang pamilya ay magiging matatag kapag ang ama ng tahanan ay isang responsable at ginagampanan ng kanyang tungkulin sa loob ng isang tahanan. Kaya ang ating pong paksang pag-aaralan ay the good father of the household. Ang mabuting ama ng tahanan. Ang aking pong papaksahin ay isang ideal father but not a perfect father. Kasi po, wala naman pong perfect father . Ideal father ang atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Every home needs a father. Lahat po ng tahanan ay mangangailangan ng isang ama. Ang kanyang presence sa loob ng tahanan is very important. His presence will bring hope, confidence, and stability in the family. Kaya, hindi po nangangahulugan na mayroon ama sa loob ng tahanan, but if His presence ay hindi nadarama, nafe-feel ng
bawat membro ng isang pamilya, then his presence will not be felt. Being a father carries with it a great responsibility and responsibility to perform, katulad ng pagiging provider sa needs ng kanyang pamilya. A good father o ang isang mabuting ama is a good provider sa kanyang family. Siya po ang magtatrabaho, siya ang magsisikap upang mabigyan ng bright future ang kanyang mga anak. Siya rin po yung magpo-provide ng protection and security sa kanyang pamilya. At siya rin po ang mamumuno. Siya po ang mamamahala sa loob ng tahanan sapagkat siya ang inappoint ng Panginoong Diyos upang maging ulo o head of the family, not the mother. If the father fails to perform this role and neglect or fall short, magkukulang sa kanyang tungkuling ito, like providing for the needs of his family, kapag nagkulang siya dyan o pinabayaan niya dyan, malaki pong problema sa loob ng pamilya. Or hindi siya makapag-provide ng seguridad or protection sa loob ng pamilya, ay ganun din po ang mangyayari. At kapag nagkaroon ng leadership vacuum sa loob ng pamilya o sa pamumuno sa loob ng pamilya, then other will take charge of administering and leading the church. Sometimes, ang madalas mangyari, ang nagiging puno ng tahanan ay ang asawang babae. Or minsan, ang mga anak ang silang nagpapalakad sa loob ng pamilya. And if this scenario will prevail sa loob ng pamilya, then there is a big problem. Now, ano po ang ibig kong sabihin nang sinabi kong His presence is very important? Ano po ang kahulugan ng importansya ng presence ng isang ama sa loob ng tahanan? Why is it important na madama nila, ma-feel nila ang presensya ng ama sa loob ng tahanan? Tandaan po natin, ang presensya ng isang mabuting ama sa loob ng tahanan ay dapat ay madama o maging present sa bawat sulok ng isang tahanan. Hindi po pwedeng sa isang bahagi lamang, kundi sa lahat ng sulok ng tahanan. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Like, His presence in the kitchen must also be felt by the family sapagkat siya po ang magpo-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya. His presence must always be present or kanilang madama. Ang mga anak ay hindi matatakot, magutom, when the presence of the father is felt o nadarama sa loob ng tahanan. Hindi po matatakot magutom yung mga anak sapagkat alam nila yung kanilang ama ang siyang patuloy at palaging magpo-provide sa kanilang pangangailangan sa pagkain. Bagamat may panahon na mahirap, maraming kulang, subalit
Meron silang confidence and hope that the Father will provide. Kumpiyansa po sila na bagamat may mga pagkakataon ng mahirap na sitwasyon, but yung mga anak ay magiging confident at laging may pag-asa na pag-uwi nila sa kanilang tahanan from the school o sa kanilang paglalaro, pag-uwi nila, meron silang madadat ng pagkain sa harap ng dulang. The table, there is always be food in the table. Alam po ninyo dito sa Pilipinas, maraming mga sitwasyon na hindi ganito ang nangyayari. Yung ama madalas nandun sa harapan ng tindahan. Nakikipaglaro ng chess, nakikipag-inuman, at pagkatapos pag-uwi sa bahay, siya pang naghahanap ng pagkain. Hindi po ganun ang isang mabuting ama ng tahanan. Ang isang mabuting ama ng tahanan, kapag siya'y wala, pero yung pangangailangan dun sa dulang ay lagi niyang ipinuprovide, kaya't yung mga anak o yung pamilya ay mayroong kumpiyansa sa kanilang sarili o sila'y laging may pag-asa sapagkat alam nila ang kanilang ama ay isang mabuting ama na nagpo-provide sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ganyan po ang isang mabuting ama ng tahanan. Nagpapagod, nagpapakahirap upang maibigay ang pangangailangan sa loob ng kanilang pamilya. They have that sense of security na pag-uwi nila sa bahay after school or after playing with their friends, there is always food in the table. Katulad ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi po ni Pablo in Philippians chapter 4 verse 19, "My God will supply all your needs according to His riches in glory." Ang Diyos Ama ang siyang nagpo-provide at nagbi-bless sa kanyang mga anak. Katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang Panginoong Diyos ay alam ng ating pangangailangan, kaya ang isang mabuting ama ng tahanan ay ganun din po. Siya ang nagpo-provide sa kanyang pamilya. Hindi po yung kanyang anak, hindi po yung kanyang asawa. But merong mga pagkakataon in some exceptional situation na ang ina o ang anak ang siyang nagpo-provide. But as a general rule, ayon sa salita ng Panginoon, kung wala rin namang mabuti o magandang dahilan, ang nagsisikap na magbigay sa pangangailangan ng kanyang pamilya ay ang ama. Ako po ay nalulungkot na yung isang ama ay pupunta pa sa isang bansa, malayong bansa, upang magsikap doon, magtrabaho, nagpapakahirap doon sapagkat nais niyang gampanan ang isang tungkuling napakabigat na siya ang provider ng isang pamilya. Bagamat po isang thankless job ang isang role ng isang father sa kanyang pamilya, ay yan po ang isang mabigat na katotohanan. Tayong mga ama ng tahanan ang siyang magbibigay sa pangangailangan ng ating pamilya.
So yun po, para madama ang presensya ng isang ama sa loob ng tahanan, ay kinakailangan siya yung nagpo-provide sa kanyang pamilya. At hindi lamang po siya isang great provider, siya rin po ang lumulutas sa mga problemang dumarating sa isang pamilya. In other words, yung kanyang presensya sa loob ng tahanan ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na kapag merong mga problemang dumarating. Isang araw po, yung isang ama ay pag-uwi niya sa bahay galing sa trabaho at siya po ay pagod na pagod. Nadatnan niya yung ina, naging hysterical habang siya yung umiiyak at ang kanyang anak na babae ay umiiyak din. At sumisigaw at nag-hysterical yung ina at pagdating nung ama ay lumapit yung kanyang asawa at sinabing ang iyong magaling na anak ay buntis daw at ayaw panagutan ng lalaking kanyang naging boyfriend. Alam po ninyo, nakapanlulo mo at naging napapikit yung ama sapagkat isang napakalaking problema na kanilang hinaharap sa pagkakataong ito. Kaya po, nag-post siya sumandali. Bilang ama, ano ang kanyang gagawin? But remember, ang presensya ng isang ama sa loob ng tahanan ay nagbibigay ng kapayapaan at seguridad sa damdamin, hindi lamang sa kanyang asawa, maging sa kanyang mga anak sa pagdating ng isang problemang napakabigat na kanilang haharapin. At ang ginawa ng ama, nilapitan niya ang kanyang anak na babae at kanyang niyakap at kanyang sinabi, "Huwag kang mag-alala anak, sapagkat haharapin natin ang problemang ito bilang isang pamilya." Yun pong sinabi ng ama ay nagpaluwag sa damdamin ng kanyang anak. Sapagkat yung nangyari sa kanya ay nang bunga ng kanilang kapusukan at nagbunga ito at hindi niya alam ang kanyang gagawin, mabuti na lamang yung kanyang ama ay isang mabuting ama ng tahanan. At dahil isa siyang mabuting ama ng tahanan, nadama ng anak na babae ang pagmamahal ng isang ama. Na sa kanyang pagkakamali, ang solusyon ay palaging nasa kamay ng kanyang ama. Ano pong ibig kong sabihin? Yung presensya ng ama sa loob ng tahanan ay nagbibigay ng seguridad sa damdamin ng bawat membro ng kanyang pamilya sa kabila ng mabibigat na problemang dumarating. Sapagkat kung hindi niya kayang solusyonan ang mga ganitong problema, maraming mga anak ang mapapariwara at minsan ay humahantong sa pagpatitiwakal sa kanilang buhay. Bakit po? Kinakailangan ang isang ama ng tahanan ay nagbibigay ng security sa kanyang pamilya. Ang mabuting ama is not only a good provider but also protector of the family in times of trouble and problem. Kapag siya ay wala, siya ay hinahanap.
Kapag ang ama ay wala sa tahanan, ang mga anak ay hinahanap ang kanilang mga ama. At kapag uwi yung ama, naalala ko, at kapag darating ang aking ama, ay nagkakaroon kami ng kumpiyansa sa aming mga sarili at masayang-masaya kaming magkakapatid sapagkat nandito na si tatay. Ganyan po ang isang mabuting ama ng tahanan. Hindi siya kinatakatakutan. Alam po ninyo, mayroong ama ng isang tahanan, kaluskos pa lamang ng kanyang mga sapatos, nanginginig na sa takot ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. Maririnig mo, nandyan na yung tatay nyo, magsitahimik kayo, mag-behave kayo. Bakit po? Natatakot sila sa kanya. Subalit ang isang mabuting ama ng tahanan, kapag siya'y wala, inahanap siya ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, sapagkat nakakadama sila ng proteksyon at sense of security kapag present ang ang ama ng tahanan. Hindi siya kinatatakutan. Hindi tulad ng mga ibang ama na malupit sa kanilang mga anak, malupit sa kanilang mga asawa. Alam nyo, minsan may nakita ako na yung mag-asawa sumakay sa jeep. Pagkatapos, totoo po ito, nakita ko, yung lalaki nasa loob na ng jeep, tapos dun sa kanyang, yung mga nakasakay doon, dinuduro-duro niyang ganun yung kanyang asawang babae. Hindi po maganda sa paningin ng maraming tao kapag ang lalaki ay malupit sa kanyang asawa o sa kanyang mga anak. Ang sabi po dun sa Ephesians chapter 6 verse 4, do not provoke your children to wrath. Huwag ninyong ipamungkay sa inyong mga anak ang galit, but discipline them and bring them in the nurture and admonition of the Lord. Ang isang mabuting ama ng tahanan ay hindi siya nagpo-provoke ng galit sa kanyang mga anak, kundi tinuturuan niya at sinasaway at sa aral ng ating Panginoon. Ganyan po ang isang mabuting ama. Sapagkat kapag tayo'y malupit sa ating mga anak, alam ninyo, nagtatanim tayo ng hatred sa kanilang puso. Kapag nagkaroon yung ng hatred sa puso ng mga anak, alam ninyong mangyayari? Yung mga anak po, nagiging selfish din. Wala rin silang, walang makikitang pagmamahal sa kanilang mga kapatid. Kasi ang naitatanim sa kanilang isipan ay yung pinakikitang cruelty at galit ng kanilang ama. Kaya natatakot sila. Alam nyo, yung isang kilala ko isang ama, yung kanyang mga anak hindi kakain hanggat hindi siya natapos kumain. Yung mga anak nakaupo doon sa isang sulok habang kumakain yung kanilang ama. Pagkatapos na kumain ng kanilang ama, saka lamang sila kakain at nag-aagawan doon sa natirang pagkain ng kanilang ama. Alam po ninyo, lumalaki ang mga bata sa mga ganitong sitwasyon na nagkakaroon ng hinanakit, hatred sa kanilang puso. Kaya ganun din sila, nagiging selfish, makasarili, at hindi na nila kinikilala yung pagmamahal sa kapatid. Bakit po? Kasi ganito yung nagiging atmosphere sa kanilang tahanan. A good father of the family is a good provider, is the protector, and his presence give a sense of security sa loob ng pamilya. At ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya
ay lagi po nilang nadarama. Kaya kapag siya'y wala sa loob ng tahanan, siya po ay hinahanap. Ang isa pong mabuting ama ng tahanan ay hindi lamang good provider. Hindi lamang siya protector and give security sa kanyang pamilya. At hindi lamang po yung pagmamahal sa kanyang pamilya ang kanilang nadarama. But a good father of the household is also a good leader of the family. Siya po ang namumuno sa loob ng tahanan. Ang pamamahala sa loob ng tahanan ay nasa kanyang kamay. At yung mga rules na ipatutupad niya sa loob ng tahanan ay maliwanag sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Sapagkat po, kinakailangan, if you are a good leader, you must emphasize and lay down all the rules na yung gustong ipatupad sa loob ng tahanan. At yung mga rules na yon ay laging patungkol sa magiging hinaharap o magiging kinabukasan ng iyong pamilya. Sapagkat ang isang mabuting ama ay nagsiset ng vision and direction na lalakbayin ng kanyang pamilya para sa hinaharap. Ganyan po ang isang mabuting ama ay isa siyang mabuting namamahala sa loob ng tahanan. At kapag siya'y namamahala, yung mga rules ay naitatanim sa puso at kaisipan ng bawat membro ng isang pamilya. Ang una pong katangihan ng isang mabuting ama ay yung tamang disiplina. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Proverbs chapter 13 verse 24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Take note po. Una, ang isang mabuting ama ng tahanan ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Hindi niya inuurong ang pamalo sa kanyang mga anak upang sila'y ituwid sa mga maling gawain. Sapagkat kapag daw inuurong mo yung pamalo sa isang anak na nagkamali o gumawa ng kasalanan, ay hindi ka nagmamahal sa iyong anak. Subalit, ang isang mabuting ama ng tahanan ay nagdidisiplina o nagpaparusa paminsan-minsan sa kanyang mga anak. Take note din po, paminsan-minsan. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Natalo siya sa sabong. Pag-uwi niya, galit na galit at pinagpapalo ang kanyang mga anak. Lasing siyang umuwi. Ganun din po, pinagpapalo. Kung ano-anong mga binabato sa loob ng tahanan. Hindi po ganyan ang isang mabuting ama ng tahanan. Ang isang mabuting ama ng tahanan ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Or, hindi naman siya namamalo at ang sasabihin ay mahal niya ang kanyang mga anak. Ayaw niya silang saktan. Nagkamali na nga, nagiging konsentidor pa. Pag numuwi yung bata, nagsumbong kahit na nagsisinungaling dahil isa kang nagpapakitang matapang sa inyong komunidad, sa inyong community, ay nagiging konsentidor ka na. Hindi po yan ang isang karakter ng isang mabuting ama ng tahanan. Ang isang mabuting ama ng tahanan ay namamalo at nagdidisiplina paminsan-minsan sa kanyang mga anak. Alam po ninyo, ang gawain ng pagdidisiplina ay gawa ng isang mabuting ama sapagkat siya'y may takot sa Diyos. At ang kanyang pagkatakot sa Diyos
ay ayaw niyang mapariwara ang kanyang mga anak sapagkat ang kanyang pinagbabasihan sa pagtutuwid ay mga aral at mga saway na itinuturo ng Panginoon. In other words, ang isang mabuting ama ng tahanan ay isang ama na may takot sa Diyos. Yan po ang mahalaga. Kaya po, alam nyo, sa tuwing ako po ay may ikinakasal, lagi ko pong sinasabi, ang isang lalaki na ikakasal, siya'y mag-aasawa sapagkat ang purpose niya ay magtayo ng isang Kristiyanong pamilya. Sapagkat kapag ang isang pamilya ay ang isang pamilyang kanyang itatatag ay isang Kristiyanong pamilya, natitiyak po magiging mapayapa at magiging masaya ang isang pamilyang ganito. Hindi marahil, hindi isang pamilyang mayaman. Well, kung darating yon, isang pagpapala ng Panginoon, subalit kung gusto nating magiging masaya ang isang pamilya, ay kinakailangan yung ama ay may pagkatakot sa Diyos. Isa siyang Kristiyanong naniniwala sa salita ng Diyos. At kapag siya'y naniniwala sa salita ng Diyos, sa kanyang pamamahala, sa kanyang pamilya, ang nagiging palatuntunan at pamantayan ng kanyang pagdisiplina at ang kanyang pagtuturo ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang isang mabuting ama ng tahanan, finally, will lead his family to Christ. Sapagkat po yung isang mabuting ama ng tahanan na may pagkatakot sa Diyos, alam niya ang hinaharap. Alam niyang mayroong ikalawang buhay. Alam niyang ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Subalit ayaw din naman niyang maghirap ang kanyang pamilya dito sa lupa. Ininahanda rin niya para sa hinaharap. Kaya ang ginagawa niya, siyang nagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya, nagsisikap siya, nagpapagod siya upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Tandaan po ninyo, yung pangangailangan ng pamilya, hindi po yung buong kasaganahan ng pamumuhay dito sa lupa. Kung mangyayari ito ay dahil na lamang sa pagpapala ng Diyos. Subalit ang kanyang tungkulin, He is a good provider. At ang kanyang presensya ay nadarama ng pamilya sa mga sandali ng troubles and problems na dumarating. Katulad nung aking halimbawa kanina, na yung kanyang anak na babae ay nagbunga ang kanyang pagkakamali, yung kanilang mapusok na damdamin, siya po ay nabuntis. Subalit, ang ini-expect o yung mga natural na nangyayari ay pagagalitan yung anak, kung ano-anong sasabihin. Kaya depressed na nga yung bata, ay lalo pa siyang nalulugmok sa problema. Kaya minsan humahantong sa paglalayas, humahantong sa hindi mabuti, minsan to the extreme ay nagkakaroon ng pagpapatiwakal. Subalit ang isang mabuting ama ng tahanan ay laging nadarama ng kanyang pamilya yung sense of security na tinatawag. Bagamat sila'y nagkamali, alam nila magpapatawad ang kanilang ama. He is a forgiving father. Sapagkat mayroon siyang takot sa Diyos. At yun panguli ay dinadala niya ang kanyang pamilya sa ating Panginoon. Ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang
para sa isang mabuting ama ng tahanan. At ang kanyang pamilya ay hinihanda niya sa ikalawang buhay. Ang sabi po nung ating tekstong binasa kanina, in verse 1, mapalad ang isang taong natatakot sa Panginoon. Yan po ang isang katangihan ng isang mabuting ama ng tahanan. Siya'y may pagkatakot sa Diyos. At sabi rin, siya'y lumalakad ayon sa mga daan ng ating Panginoon. Isa siyang masipag at naghahanap buhay upang mabigyan ng mabuting kinabukasan ang kanyang pamilya. At siya po ay masaya habang ginagampanan ng tungkuling ito, bagamat hindi po thankless job, ika nga. Minsan, ginagawa mo na ang lahat, subalit mayroon pang nasasabi ang iyong mga anak sa ganito sapagkat ikaw ay nagdidisiplina sa iyong mga anak. A good father sa loob ng tahanan is when his presence is always felt in every corner of the house. Yan po ang isang mabuting ama ng tahanan. He is a good leader of his family. He is a good, God-fearing Christian. Upang sa ganon ay maihanda niya ang kanyang pamilya sa loob ng tahanan. Alam po ninyo, hindi po magiging sapat na tungkulin bagamat naibibigay natin ang pangangailangan ng ating pamilya kung hindi natin sila ilalapit sa Panginoon. Yung ating mga ibinibigay na karangyaan sa buhay na ito minsan ay magiging kapahamakan sa kanila. Naalala ko po nung panahon na yung isang sikat na artista, birthday ng kanyang anak, at humingi daw po ng isang malaking motorbike ang kanyang anak. At dahil sa kanyang pagmamahal, because he is a good provider, ibinili niya ng malaking motorbike yung kanyang anak. After 3 days, na-aksidente yung kanyang anak, namatay. Ano po ang ibig kong sabihin? Hindi lamang kung ikaw ay good provider, isa ka ng mabuting ama ng tahanan. The most important thing is you lead your family to Christ because you yourself is a God-fearing father. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. This is a short message about mabuting ama ng tahanan. Nais ko pong tayong mga ama ng tahanan ay magmuni-muni. Let us realize kung ano ang role na ginagampanan natin sa ating pamilya. And I believe ay hindi po tayo magkakamali once na ang ating gabay, ang ating mga palatuntunan sa pamamalakad sa loob ng tahanan ay ang salita ng ating Panginoon. Because we believe we have God na laging nakasubaybay sa atin at sa ating pamilya. Magandang umaga pong sa inyong lahat, mga kapatid kong minamahal. Tayo po ay magsara sa isang panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat mayroong mga ama ng tahanan na nagiging provider, good provider sa kanilang mga pamilya at ang kanilang naisin ay hindi para sa kanilang sarili kung hindi para sa kapakanan ng kanilang
ng kanilang mga anak at ng kanilang mga asawa. Lord, inilalapit ko po sa iyo ang lahat ng ama ng tahanan na nakikinig at nanonood ngayon sa aming live stream. Igawad mo sa Panginoon ang iyong blessing at ang iyong glory sa kanilang pangangatawan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang health, sa kanilang mga trabaho, at lalong-lalo na, Panginoon, sa kanilang mga spiritual na pamumuhay. Let them lead their family, O Lord, at dalhin ang kanilang pamilya sa iyong paanan upang silang lahat bilang isang buong pamilya ay maglilingkod sa iyo. At ang umagang ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin at muli ay napag-aralan at napakinggan namin ang iyong mga salita. Ingatan mo at patuloy pong gabayan ang ministeryong ito ng Faith in Christ Jesus Baptist Church, at pagdating po ng magiging normal na ang sitwasyon sa aming pong magiging face-to-face na pananambahan, ikaw po rin ang manguna sa gawain ito. Dinadalangin ko po kung sino man po ang mayroong karamdaman, muli ko pong inilalapit siya sa iyo. At ganun din po sa trabaho ng iyong mga anak, ingatan mo sila, at yung mga nag-iikaos at umaharap sa mga matitinding problema sa araw na ito. In your name, O Lord, in the name of Jesus, I rebuke all kinds of sickness, at ganun din po yung mga problems na inaharap ng iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Thank you, everyone. See you next Sunday. As we lift you up, you are riding on our praise. Be a throne over everything. You are seated in our praise. This is the prayer that you feel in the air. We lift your praise and you choose the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, make it louder. Lift him up and shout his name. As we praise, I can feel the change. As the presence now invades. Feel the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now,